Nagtataka ka ba kung paano ginagawa ang microchips na nagpapatakbo na iyong cellphone, laptop o maging ng mga sasakyan? Ang sagot, semiconductors. Formal lang inilunsad ng Industrial Technology Development Institute o DOST-ITDI nitong ika-21 ng Abril ang PINASEM o Precision and Innovation in Nanoscale Analysis of Semiconductors through Scanning Electron Microscopy with EDX and EBSD sa Advanced Device and Materials Testing Laboratory o ADMATEL sa Bikutan, Taguig City. Ayon kay Engineer John Kenneth Valerio, ang project leader ng PINASEM, layunin ng proyekto na magbigay ng mas mataas na research capability para sa bansa sa larangan ng semiconductors. And layunin po nito is to expand yung ating capability especially for failure analysis ng particularly for the semiconductor industry, mga ating electronic devices, ganyan. So one of the project's deliverables was to acquire a new FESEM to complement this technology. Alam natin ngayon yung mga devices natin, mga phone, laptop, integrated chips, paliit ng paliit no, yung size with efficiency. So as much as possible, we would want an equipment that can cater or serve yung pag-image po at the nano level scale. Sa pamamagitan ng PINASEM, mas magiging tumpak ang pagsusuri ng mga materyales na bumubuo sa microchips na kritikal para sa mas mabilis, mas epesyente at mas matibay na electronic devices. Ang FESEM o Field Emission Scanning Electron Microscope ay nagbibigay ng high-resolution imaging sa semiconductor material sa mataas na magnification levels. So yung SEM basically ang layunin ng SEM is mag-image tayo no at a very high magnification. So kahit mga thousands or hundred thousands x magnification or kahit up to million. Kapag sinamahan ito ng Energy Dispersive X-ray Spectroscopy o EDX, natutukoy ang eksaktong chemical composition ng sample. Ang ginagawa po ng detector na to is to determine ano yung mga elemental composition, ano yung mga percentage. So for example, meron tayong contaminants na copper or zinc, ilang percentage. Or kung magbe-verify tayo ng purity ng material, malalaman natin ano yung percentage ng ating elemental composition dun sa specified target sa image. Ang electron backscatter diffraction o EBSD ay ginagamit para makita ang crystallographic structure o kung paano nakaayos ang mga butil o crystals ng semiconductor material na nakakaapekto sa performance ng chips. Example would be mga grain size analysis, phase statistics. So for example sa ating bakal or stainless steel, ilang percent ba ito ng copper, zinc, or basically sa phase niya, yung mga austenite, yung tawag natin austenite, ferrite, ilang percentage yun. Kasi itong mga percentage ito, this deals with its performance, efficiency, and also yung application ng ating material. Sa kombinasyon ng tatlong equipment na ito, mas nagiging kompleto ang pagsusuri mula sa itsura ng material sa kung anong elemento ang bumubuo dito hanggang sa istruktura nito. Ayon kay DOST Secretary Renato Yusolidum Jr., sa kanyang virtual message, ang mga ganitong inisyatiba ay makatutulong upang mabigyang access ang ating local industries at researchers sa mga highly advanced analytical tools tulad nitong PINASEM. Through this initiative, we ensure that Filipino industries, researchers, and innovators have access to advanced analytical tools available locally. This reduces reliance on foreign laboratories, shortens turnaround time, accelerates product development, and ultimately helps our industries move up the value chain. Inihayag din ni Undersecretary for Research and Development Lea J. Bendia sa kanyang virtual message ang suporta sa proyekto na layong mabawasan ang pag-asa ng ating mga local researchers sa mga laboratorio sa ibang bansa. DOST's decision to invest in this capability is anchored on a clear and urgent need to strengthen our local capacity for advanced failure analysis and reduce reliance on overseas laboratories. Samantala, ayon naman kay Dr. Tan La Chica, President ng Semiconductor and Electronics Industries, mahalaga ang ganitong mga proyekto upang makipagsabayan ang Pilipinas sa lumulubong demand ng semiconductors sa mundo. By the way, we're still the biggest export generator, close to $50 billion, much bigger than BPOs and OFW remittances. So it's really an economic driver. And thank you for your support for that.
Makikinabang dito ang mga estudyante at guro sa engineering at material science, mga semiconductor companies para sa mas mabilis na quality testing at mga mananaliksik mula gobyerno at pribadong sektor na nangangailangan ng mas malalim na datos. At para sa mga gustong mag-inquire, maaari pong i-contact ang Advanced Device and Materials Testing Laboratory o ADMATEL sa pamamagitan po ng mga detalye na naka-flash sa inyong mga screen. Ako po si Jafet Paipa para sa DOST Report.